guys, yan, kalat ng background ko. For today's vlog, discuss ko naman kung magkano yung mga nagastos ko dun sa DIY for Schengen visa. Ito ay yung iba estimate lang, tapos kasi dinepend ako, kasi nagbayad ako by euro, direkto sa euro. So yung conversion ay depende kung magkano yung in peso. So pakita ko lang yung kung paano, pati yung sa travel insurance, kung paano gawin. Ayun, bale yung una kong nagastos ay yung travel insurance AXA. Bale for 40 days nabayaran ko ay 72 euro. Then, yung isa, bali, tatlo lang yung nabayaran ko sa online. AXA, tapos next ko ay yung notarized na sponsorship na dinala ko sa DVB. Bali, 18 euro yung nabayaran ko doon. Tapos, yung VFS online din. Bali, 20.99. So, bali, 21 euro. Yung tatlo lang yung nabayaran ko. Tapos, na-process na siya lahat. Yun, bali yung total, umabot lang siya sa 111 euro lang yung total na nabayaran ko dito sa Finland. Tas sa Pinas, yung nabayaran ng mami ko, around 6,000 yung pagpunta niya doon sa VFS Manila. Parang mga ganun. Yung hinanda niya, 6K. Ayun, after nun, so dagdag na natin yung nagastos ko nung na-approve na. So yung ticket, airline ticket, ang bino ko, PAL from Manila to Singapore, PAL. Tapos Finnair, Singapore to Finland. Bali yung 1.5 na yun, balikan na yun. Pero hindi ko siya binayaran ng isang bagsakan kasi ginamitan ko siya nung 6 months to pay. Meron din siyang 1 year to pay or kung anong gusto mo. So, pinili ko yung 6 months to pay na Klarna. Ginamitan ko siya ng Klarna. Apps siya na babayaran ko. Ayan. So, today, papakita ko sa inyo yung kung paano yung sa travel insurance. Ayan. Kasi meron silang hinahanap na specific na parang amount dapat needed. So ito, yung nakuha kong travel insurance, madali lang siya. Kasi parang ito talaga yung ginagamit pang Europe na Europe trip. Naka-details na siya. Saka hindi siya madaling kuhain. Saka meron silang mga get a quote. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano gawin. Saka if ever na ma-denied, parang may refundable yata yun siya. Napanood ko kay Miss Irene. Ayun, refundable din siya. Yun, nakuha ko lang tong AXA sa kanya nung pinanood ko yung video niya. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano kumuha ng travel insurance. Ayan guys, bali punta muna kayo sa website ng AXA. Ano ba ang basa dyan? Basta ganun. Tapos ito, ayan, ito, travel details, tapos get a quote, 1 adult, tapos lagay mo kung anong date, halimbawa kasi depende yun sa araw, kung ilang araw saka anong date yan. Ayan, hanggang pagpalagay natin na 1 month. Pag 1 month, April 4 to May 4, view account. Yan, lalabas na agad yung view account. Ayan, ito. May tatlong klase siya. Schengen low cost, Schengen Europe travel at multi-trip. Ayan, lalabas na siya. Ito, kung ano yung mga included dun sa binayaran mo. Bale, ito lang yung kinuha ko, yung low cost. Kasi ito naman yung hinahanap lang, yung emergency medical expense of maximum 30,000 euro. Ito yung parang nila. Pero ikaw, kung gusto mo may ganito,
Ayan, ewan ko. Ito kasi in all Schengen visa. Ito rin in all Schengen. Halos parehas lang naman. Ito nadagdag lang. May UK, saka Ireland and Cyprus. Yun. Ito pala pinagkaiba niya. Saka yung maximum 100,000 euro. So, yan lang pinagkaiba nilang tatlo. Tapos itong Schengen multi-trip, annual coverage throughout Euro. Ito annual coverage. So, yan. Ito naman, extended coverage throughout Euro. Pag ito, minimum raw, yan. So, ito lang yung inano ko. Tas ayan, tama, may refund in the case of visa refusal. So, if ever na ma-refuse yung visa, pwedeng ma-refund siya. Ayan, tas 24/7. So, alimbawa ito, kinontinue ko. Ayan, yan na. Tas lalabas na yung details. Ayan. Ganun lang. After nyan, ayan, lalabas na payment. Payment na agad. So, kinard ko siya, kaya mabilis lang. Tapos, papadala na agad sa email mo yung parang ano niya, yung insurance niya, copy ng insurance. So, madali lang siya, hindi siya hassle kunin. Kaya ito yung kinuha ko. Saka, pwede mo siyang ma-estimate kung halimbawa kung magkano yung ano mo. Ayan. Tapos, adult, depende sa age pala yan. Ayan. Ayan. Pagka ano, mami ko, 63 lang yata yung mami ko. So, dito, pasok pa siya sa adults na 18 to 64. Ayan. About naman do sa BFS, yung pag ano mo na yun, sa last page na yun ng ano, pagka ipaprocess mo na, yun, lalabas din dun, payment din, bali, 21 euro lang. Tapos sa ticket, Finnair yung nakuha ko. So, ang total na nagastos ito, sinulat ko siya. Ayan. Siya, 72 euro. Euro yan yung, itong tatlo. Euro. Ito, peso. So, ito, basta yan. Pag, tinimes ko sa 60. So, ano lang yung nagastos ko? 6,616 peso. Tapos, Bepes Manila, 6,000. Tapos ito, ticket, 1,005 euro. Ayan, kung kaysa yung magdamaan ka pa sa agency, sayang din yung bayad, oh. Laking menos. Kasi ito lang yung halos na bayaran ko. 6,660 plus Bepes Manila. Bali, 12K lang. O, di muna natin sama yung ticket pagka ano. So, yan lang yung nagastos ko in total. 12,660 kasi ito yun. Ayan, ito lang yung nagastos ko. So, laking tipid pagka nag-DIY. Kaya mas okay kung mag-DIY na lang. Kasi mabilis lang naman ito. Ito lang naman yung mga binayaran pagka DIY. Tapos the rest, mga ano na yan, bank certificate. So, syempre yung sa bank certificate, depende na yung sa bangko na kukunin mo sa Pinas. Hindi ako updated kung magkano yung sa per bank. Kasi yung dito pinadala ko, wala namang bayad kasi yung pagkuha ng bank certificate namin dito. So, hindi ko siya sinama dito. Expense doon sa bank certificate sa mami ko na kasi yun. So, ayun. Depende sa bangko. Ang ginamit niya ang bangko sa Pinas ay BDO. Yun lang. Yun lang guys. Yun lang naman ang hiningi niya, ang binayaran niya so far, yung BDO. Ayun. Yun lang guys. Ayan. Kunin nyo na rin to. Asia. Hindi to sponsored. Pero ito yung ginamit ko. Travel insurance. Yun lang guys. Thank you guys. Please support my YouTube channel for more videos. Yan. Si Maxine. Bye guys. Bye, Dad. Nawiwi na ako. Ay, nawiwi na daw siya eh. Tayo. Ang kalat ng kama. Kagigising lang kasi niya. Minom pa siya milk. Bye guys. Bye.
Kanina pa ako tayo-tayo to eh. Kanina, Kanina pa ako tayo-tayo. kanina pa daw siya sayaw-sayaw doon. Ako toon. Doon eh. Sige na, bye guys. Kalat ng bahay namin. Opo. Nagkamot pa sa puwet. Okay.